ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIC. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang mga isyu. Karambola sa DWIC. Programang pwede kang mag-good pero now, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIC. Gising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretso na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambulista Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Karambola, karambola, tuwing umaga. Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po inyong programang Karambola sa DWIC. At ito inyong kaibigan si Jonathan De La Cruz. Sa mapagpalang araw sa ating lahat, kasama po natin dito sa ating programa sa ngayon, si paring Joel Lamana. Good morning, paring Joel. Magandang umaga po. Magandang umaga sa ating mga kababayan, kung nasaan man po kayo. Sa magandang umaga, hapon, gabi. At syempre ating mga kababayan na nasa mga barko, mga cruise ships at lahat, isang magandang pagbati sa inyong lahat. Samahan po nyo kami hanggang mamayang alas 10 na umaga dito po sa ating programang Karambola. Mapapanood at mapapakinggan kami via website www.dwc882am.com at i-download ang aming DWIZ app, DWIC 882 sa iOS at Android phone. At live din po tayo sa DWIC 882 Facebook page. Meron po tayong mga hotline 8470-4750, 1750-254. Hanggang mayroon po tayong text line 0999-376-6768. Tayo rin po ay mapapanood sa Digital Free TV Aliw 23 sa Signal Channel 24, TV Plus at Channel 27 at GMA For The Box Channel 25. Available din po tayo sa mga digital TV devices, TV receivers at kung maaari lang po, scan at yung digital TV receivers at digital boxes upang mapanood ang Aliw 23. Samahan po nyo kami hanggang mamayang alas 10 ng umaga sapagkat napakaganda ang ating pagbabalitaktakan ngayong umagang ito. Marami po tayong pag-uusapan. Issue. Oh. Maraming issue, paring Joel. Pero in the meantime, tayo po ay bumabati muna. Binabati natin siyempre si bagong hirang Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. Yan ang pamalit kay pumanaw na kaibigan natin si Secretary Toots Ople. Susan Toots Ople. Okay. Tagal din bago napalitan, ano? Yes. Alam mo naman yan, si Presidente matagal bago
magdesisyon tungkol sa mga napaka-importante actually, napakahalagang napakahalagang posisyon yan. Eksakto, meron akong nabasa kagabi lang na dahil dito sa escalating tension sa Middle East, lalo na yung nangyari ang Iran at ang Israel nagbabanatan sa remittances in one way, hopefully not employment directly, pero remittances. Ano masasabi mo? Well, in a sense, pero sa remittances, dahil nga pinagbawal na ang ating, halimbawa, ang ating mga seafarers na sumakay sa mga barkong dadaan dito sa Straits of Hormuz. Kasi yan po yung at saka of course sa Red Sea. Yan po yung talagang inaatake ng mga in the case of Red Sea at saka in the case of the Strait of Hormuz. Napaka-kitid kasi na body of water yan. Pero yan po ang daanan, maraming mga barko galing po sa Middle East papunta dito sa Asia, for example, at lahat pa rin, Joel. Kaya medyo may epekto, pero I hope it's not as bad as some of the people are saying, yung mga analysts. Sana hindi naman ganun ang matindi. Speaking of, nabanggit mo yung mga Strait of Hormuz, Houthi and all that. Sorry, ito hindi naman off tangent, but kasi nasa balita rin yung mga itong dating secretary natin, senator natin, si Senator Trillanes, he's claiming na over 100 ba o 50 officials have contacted by the ICC. Sinasabi ni dating senador kaya ko lang not on the backdrop niyan kasi diyan bang nangyayaring gera sa whether it's in Ukraine or sa Middle East, ang ICC ba, when the smoke is cleared, will be coming in there and then swooping down and filing cases similar to what they're doing in other parts of the world. Dalawang agencies ng UN kasi parang Joel, ang umaaligid pagdating sa mga ganyan na mga banatan, no? Either between countries or among countries at lahat, no? Yan yung ICC, International Criminal Court. At yung ang kanilang mga based sa Hague yan, yes, sa ang kanilang mga pinag-uusapan diyan tungkol doon sa ano bang nagawa mo na parang sasabihin natin na crimes against humanity or something like that, no? Meron din yung International Criminal Court of Justice. Yun yung ICJ. ICJ. Yan yung sinasanction yung mga bansa. Kagaya ngayon, yung South Africa mismo nag-file ng kaso against Israel diyan sa ICJ for genocide, no? So may mga ganyan na pwedeng gawin. Halimbawa, mayroon ngayon nagbabanta na si Prime Minister Netanyahu ng Israel ay siya ay kakasuhan din. Na ngayon ay kinasuhan na Israel as a country, no, dun sa ICJ. So, meron nangyayaring gano'n. Ngayon, itong tungkol dito sa Pilipinas ay continuing Continuing yan. Alam mo naman, right after na naumpisahan ni President Duterte yung war on drugs, ay eto na, may mga naglikom na lahat, etc. At hindi lang yun. Hindi lang naglikom ng kanyang mga alleged na mga ginawa na hindi naaayon sa mga batas at hindi naaayon din sa yung violation of human rights. Sabi nila, pati yung kanyang mga dati daw na nagawa na rin nung siya ay mayor. Ng Davao City ay isinama dun sa kaso na yun. So, they're making the case a little bit more comprehensive. Parang sinasabi nila, itong si dating Presidente Duterte ay merong history. Kumbaga. The reason I also mentioned that kasi yesterday, kasi mainit nasa bahay lang ako. Ako yung nag-binge watch sa Netflix. May isang series doon, bali. I just looked through it. Tungkol sa ICC. But of course, they dramatize it. But in this one, you're familiar with this, yung nangyari sa Rwanda, yung Hutsis at yung Tutsis, nagka-genocide sila. Ngayon, iyan ang mga kasong ripe para sa ICC, iniimbestigahan nila. But here, the thing, sabi ko, imposible yata to. Kasi dito, ang nangyari, they can file a warrant of arrest or something. I mean, nag-dispute nga, illegal. Then, they're able to swoop down the country. May nakaposas na yung general.
Well, can you imagine doing that? They will swoop down in Davao. Pupusasa na si President Duterte. Yun naman kasi, can that happen? Yun naman kasi doon sa Rwanda at that time, parang Joel, walang government eh. Talagang it was a very, very amorphous situation. Kaya, pwede silang pumasok. Okay. Dito, sinabi na ng Department of Justice at saka ng PNP, yung mga sinasabi ni dating Senator Trillanes na nakikipag-cooperate sa ICC at lahat, dapat... Una, totoo ba yung hinayupak na yun? Intindihin ninyo ito. Sinabi ng DOJ at saka PNP. Hindi kayo pwedeng gumawa ng mga ganyan na hakbang habang kami ay nandito. Yan ang sinasabi. Kasi hindi makikipag-cooperate ang Marcos administration sa ICC kasi sinasabi natin kung meron kayong mga kaso, kasuhan nyo sila dito sa ating dahil we have highly functioning ang ating judiciary system. Kasuhan nyo sila dito sa ating mga hukuman, hindi dyan sa kung saan-saan. Kasi unang-una ay tayo naman ay mayroong proseso dito pagdating sa mga kaso-kasong ganyan. At tayo ay yun sinabi mo nga, mayroong mga democratic processes, meron tayong rule of law, meron tayong functioning judicial system. Hindi tayo broken. We are not a broken state. So, yun ang sinasabi. But what was interesting about that Netflix? Kasi there was a forum eh. At siguro, sino ba yung pumunta rito yung taga-ICC yung sabi natin kailangan mag-beauty parlor? May ganun. Meron silang top official na ganun. Briefing. And sa Q&A, anong sinabi? There was a couple of a black man, an African who said, how dare you yung pumapasok kayo dito sa bansa namin. Sa totoo lang, this is a colonial parang times. Dahil kayo nakukonsensya kayo, this is assuages your guilt. Dapat kami we have kaso sa inyo at saka black solutions for Africa. Same here, Philippine solutions for the Philippines. So sinabi niya kaya niyo lang ginagawa yan kasi matindi ang mga kasalanan niyo sa all over the world sa being colonial masters namin ganyan. Actually parang yun ang it was kind of powerful, hindi makasagot yung babae. Although sinabi niya not necessarily true yun. We're doing this dahil yung mga yun nga may mga bansa sa inyo na hindi kayang gawin to. Gano'n. Well, alam mo, kagaya ngayon. Hindi kayang habulin ng mga may kasalanan. Ito, sitwasyon ngayon. Kasi karamihan sa mga estado na galing sa colonization, ay may mga natitirang vestiges, sabi nga nila, ng mga, sasabi natin na colonial status or institutions. Ngayon, nagkakaroon ng ganyan, nagkakaroon ngayon ng pushback sa ngayon. Kung natatanda mo parang Joel, dito lalong-lalo na doon sa Sahel region sa West Africa. Di ba nagkaroon ng tatlong bayan na Niger. Sunod-sunod yan. Nagko doon. Tapos meron din doon sa isa pang bayan doon. Bali tatlong bayan eh. Sunod-sunod sila. Pinatatanggal nila yung mga nandoon na mga naiiwan na mga tropa halimbawa. In the case of Niger, yung mga French troopers, pinatanggal nila. So, mayroong ganyan. May nangyayaring ganyan. Say French troopers, ito yung, hindi ito UN peacekeeping forces. Ito French. yung French na nandoon talaga sila. Parang EDCA. Kumbaga. Para lumayas kayo. Sabi sa kanila, no, we don't need you. At saka sabi nila, no, you're interfering in our domestic affairs. Ganito ang ginagawa ninyo. Pinapakailaman ninyo at lahat at wala kami. At kayo mismo ang nagiging sanhi ng corruption dito dahil pinapabayaan ninyo yung mga puppets ninyo, yan ang nagiging human rights violators at saka lahat. True. Diba? In fact, actually hindi ko patapos yung series dito sa Netflix. Maganda ba? Very interesting, babalikan ko. Kasi the problem is, bro, not just in Rwanda at saka yung mga katabi.
Congo at ano. Democratic Napaka-salimuot ng suliranin kasi yung mga dating, nagpatayan sila nag-genocide sila. Yung iba tumakas sa forest o sa ibang bansa kasi porous yung mga borders at nagtayo ng mga army nila. Yung iba naman, bumalik ngayon sila na mga tycoon. Sila na yung mga masikip na Amerikana. Hindi na nga naka-uniforming army. So, yan yung hinahabol ng ICC. But at the same time, may naghahabulan pa rin pala sila hanggang ngayon. Continuing. It's not finished. But at the same time, on that backdrop, yung dating isang kutsi na na siya, parang siyang DTI, parang sa finance, Department of Finance na siya. There is no problem. That's why we cooperated with the ICC because about $8 billion worth of investments are coming in for infrastructure. Sabi ko, sounds familiar. So basically, ayun, may kapalit. Kaya pala rin minsan yung cooperation with the ICC or the International Court of Justice. Who knows, di ba? Yan ang nagiging... That's the reality, I suppose. Reality on the ground, especially sa mga developing countries. Kasi kailangan nila itong investments na to. Meanwhile, to multinationals are interested to come in din, di ba? Hindi lang yun. Ang sinasabi nila dyan, kailangan natin ganitong tulungan at tinatanggap namin naman. Ang tumatanggap doon, nanalo na doon sa internecine war. Nanalo na sila. So ngayon, they are building up their institutions. At the same time, they're building their own bases. Para hindi na makabalik yung kalaban nila. At hindi sila habulin, by the way. At yung pa rin. Banatan pa rin sila. Which is happening all over the world, no? Although, of course, mabuti na lang hindi ganun ang problema natin. Kasi sila talagang, apparently, they really hate each other. Tribal. Tayo naman hindi naman tayo umabot sa ganon. Now, ito lang, yung sa ICC lang, yan obviously, hindi natin alam kung si Senator Trillanes ay up to his usual na naman tricks, but yung bang, di ba, yung kasi di ba, yun na nga, meron na daw imbitasyon itong mga saan naman lalagay ang PNP at DOJ pag ganyan. Talagang sinabi na the President BBM. Wala. Hindi pwede. We are going to work it out within our rules, within our system. Itong ICC, siyempre, di naman natin pwede silang pagbawalan o kayo pumasok. They can go. By the way, there are still in social media and letters to the editors. Ano sinasabi? Some, of course, sectors na, what's the big deal? Why cannot President Bongbong Marcos cooperate with the ICC? We have nothing to hide. We are yes, we have a functioning judiciary system, but there is no problem really with international cooperation. No, that's not cooperation because you are intervening in our domestic affairs. We have already told you na we have a functioning judicial system. So, what else do you want to do, di ba? Ngayon, parusahan nyo itong mga ito. Parusahan nyo sila outside of our borders. Oo. Kung lumabas, halimbawa, out of the country, etc., wala na kami doon. International, na yan. You can inject all of the things that you want to do. Di ba? All of these things. You can sanction them individually. Huwag din silang bigyan ng visa papunta America, for example, o kaya any of the European countries. Di okay. Ganun lang naman yun. Pero, while you are here, while I am the administration, sinasabi ni Presidente, ay hindi yun. Na makialam kayo dito at basta na lang, yung nga sinasabi mo, pusasan ninyo. Nakapusas yun. Yung gusto, pusasan ninyo. Sabay, inilipad na nila sa Hague. By the way, interesting doon sa series na yan, very, very, very clear. The US is not a member of the ICC or something. Kaya hindi nila doon dinala. Dire-diretso na sa Europe. UK at France ang European. US does not, we're not involved. Dito na lang. Diyan sa, in all of our agreements with the US. Magmula MDT hanggang dito sa mga EDCA, Visiting Forces Agreement, Expanded Visiting Forces Agreement at lahat. You cannot even touch their servicemen. Hindi ba naging problema na nga natin ito diyan sa yung mga may pinatay. Matagal ng problema yan. Nagkaroon ng mga issue. Hindi nga natin sila nailagay sa sarili nating kulungan for detention. For purposes habang nag-aayo, habang ina-arrange, for example, at lahat. At saka pag
pag natapos na yung arraignment lot, ilalabas nila, ililipad. Oo. Di ba? Countless cases nagkaroon ng ganyan. Tingnan mo yan. Nakatatlong beses na tayo dyan. Panahon ni GMA, ganun na nangyari. Panahon ni President Noynoy. Di ba nandiyan may separate silang detention center. Sa mga areas, mga bansa gaya dami nila pinagsasabi. Mga bansa gaya ng Korea at Japan, may ganun ba? I mean, pagka yung serviceman... You cannot touch their servicemen. That's what I can say. Even in Japan and in Korea, na mga ano na nila itong mga ito. No, they are going to be taken to their barracks or to a special detention center within the purview of their own commanders. Hindi mo pwedeng hawakan yan. Ganun yun. Dito sa mga nag-hearing, okay, nag-hearing sila. Pero nag-hearing naman. Pagkatapos ng hearing na yan, doon sila i-detain. Hindi sa ating sariling detention center. May sarili silang detention center. Ganyan na nangyari. Ibang rehas ang hinihimas nila doon sa loob. Ang rehas na hinihimas nila, meron kasama yung steak. Mga ganong klase. So, meron privileges itong mga ito. Kaya nagagalit ang maraming mga bansa, lalong-lalo na yung mga galing sa mga colonial masters, kagaya sa atin, nagagalit tayo. Lalo na sa Africa. Kasi madalas sa Africa, ganyan na nangyayari. Dahil nga, yung sinasabi natin, banatan ng banatan, internal. There is hindi natatapos yung internal conflicts. At hindi nagkakaroon ng transition yung mga governments from a war situation to an electoral, for example, situation. Hindi natatapos yun. Kaya banatan ng banatan. Meron palaging ganon. Oo. So, yan ang sitwasyon. Tsaka parang tawag dito, isang mamera lang yung no? Yung sa kanila. Magte-take over. Magte-take over, kapitan, hindi general. Pero ngayon, ang babata ng mga nag-take over. Doon sa Niger. Oo. Yung nag-take over mismo, yung presidential guards. See that? Yan ang nag-ano sila. Yan ang mga talaga. Genies out of the bottle, yung mga yun talagang yung mindset nila. Tapos galit na galit ang mga Western powers, US, etc., France and everything else. Kasi ang mga pumapasok na tumutulong ngayon doon sa mga nakatayo na mga rehimen ay Russia. At saka China. Strategy naman yan. Ang sinasabi ngayon ng mga US at saka ng other Western nations, naunahan na tayo ng China at saka Russia dito sa Africa. And Africa is a very resource-rich continent. Kaya, in the ultimate analysis, di ba parin Joel? Siyempre, pagkaintindi natin dyan, kaya sila nandiyan, hindi dahil gusto nilang ganito, democratic institutions. Nandoon na tayo, pero the more important as far as the reality in the ground is, gusto nilang yung kanilang resources ng mga bantang pinapasukan nila. Yung kanilang interest, yan, sabihin na natin, yung kanilang interest ang kanilang pinaglalaban. More so now that ganun din dapat tayo. More so now na yung mga ekonomiya nila naglalaguan, kailangan nila ng resources, minerals, everything. Naglalaguan at the same time, naglalabanan by mga scant resources ng labanan. Halimbawa, yung sinasabi natin ng mga rare earth. Talon-talo sila. Kaya nga dito sa atin, if you have been reading yung mga ang sinasabi ngayon, US and Japan, yung dalawa. Kaya sinasabi ito ng mga ibang analyst. Kaya ang US and Japan very, very much interested na makapasok na mabuti dito sa cooperation with us. It's because we are one of the countries that have a base of resource base of rare minerals. Rare. Strategic. Ang sinasabi nila, strategic minerals. Na up to now ay hindi masyado na-exploit ng China. Ngayon, inuunahan na nila. Banatan nito. At kung ang maganda, if you remember during the time, starting with right after, si President Duterte kasi pinayagan niya, dami pumunta dito. Lahat yun, explore at study. So, meron silang idea. Alam din naman ng Amerika, alam din naman ng West, alam din naman ng Japan, yung mga resources natin all over the country. They have their own ways.
Dapat we should play it smart. Precisely. Particularly in terms of investment. Ako walang problema. This is our resources talaga. Pero sana medyo process na yung finished product na. Hindi yung bulto-bultong actually, gusto natin yun. At mineral ang gusto natin binibenta yung mga natin. hindi pa na-explore. Explorein natin. Oo. Pero dapat meron sana tayong policy na maayos naman para yung benepisyo para sa atin bansa at saka sa ating mga mamayan, sa ating mga kababayan ay maayos naman. Gagaya ng ginawa ng Indonesia. Sa Indonesia, dati talagang bulto-bulto, pasok, labas na labas na puro mga raw minerals yun, raw materials. Ngayon, ang sabi ng Indonesia, nautakan na nila, teka muna, i-process na muna natin dito, finished product yan, tsaka nyo bilhin. Diba? Yun ngayon ang mga... But that entails a lot of investment and infrastructure. Open. Tayo open sa kanya, basta merong arrangement na ganun. Kaya nga, that will require investments at the same time, investments in our own capacity and capability to undertake these things. Yung nga tinatawag natin na there has to be a modicum of self-reliance, di ba, sa atin. In all aspects. In building a nation, may mga importante kang ganyan na institutions. Aside from the institutions na nakikita natin ngayon, the reality in the ground is, dapat ikaw economically powerful. Kasi yan nga sinasabi natin, only an economic development will deter all kinds of infighting, all kinds of war, all kinds of everything else. Your best defense is your economic freedom in effect, di ba? Na maayos ang sitwasyon mo. Kaya nga, napaka-importante yung pinag-uusapan natin palagi. Natutuyon tayo, saan tayo pupunta? Halimbawa, yung sinasabi ngayon, ang heat index, by the way, grabe. pasensya na kayo, yun dapat ang inuna natin. Kaya lang tayo dito sa napunta kami sa ICC. Pero 46 degrees Celsius, likely daw. Ito, araw-araw na ito ngayon sa pamamagitan ng ating programa sa Karambola. Tayo po ay magbabasa ng tungkol dito sa palalang heat index natin. At dahil sa heat index na yan, talagang sapo lahat. Energy, tubig, di ba? Ito mamaya di-discuss natin ito pagbalik sa mula sa yellow alert, nagre-red alert na up till the end of May pa to. Kaya lahat ho ng mga basics natin apektado. Pagkain. Siyempre. Tungkol sa power, yung ating elektrisidad. Tungkol sa tubig natin. Of course, apektado na lahat dyan yung mobility ng ating mga kababayan, ng ating mga tayong lahat. Transportation na po yan pagdating dyan sa ganyan. Siyempre, matumal ang pagpasok ng investments. Kaya yung mga job opportunities, etc. Lalo pa ho ngayon, papasok po ang Mayo 1. Traditionally, the Labor Day. Kaya ang dami na namang mga, siyempre, pasaring, pasabi, lahat, etc. Ano ang ating gagawin? Ano ang ating may papangako? Para sa ating mga manggagawa. Ang sinabi lang ni Presidente ngayon ay yung tungkol doon sa sinasabi niya, extend service of government contractual workers. Malaki po ang sinasabi nga natin, ang gobyerno ang pinakamalaking end of time. Na yung tungkol sa contractualization, pinakamalaki po ang gobyerno. Job order at contract of service, lahat yung mga ganon. Tayo po down the line, mula sa national government to LGU. Local governments. Po yan. Kaya sinabi ni Presidente, i-extend na ninyo. Huwag na ninyong isama itong mga kababayan natin na under contract of service o kaya job order dun sa mga ranks ng unemployed. Mamaya pa, pag-usapan natin yan. Pag-usapan din natin yung tungkol sa lumalalang heat index dito sa atin at siyempre iba pang mga bagay na pinag-uusapan tungkol dito sa buhay natin dito sa atin at buhay ng mundo. Ang oras po natin, alas 8:31 ng umaga dito sa ating programang Karambola sa DWIZ. Karambola sa DWIZ. Karambola, Karambola, tuwing umaga. Balik po tayo dito sa ating programang Karambola sa DWIZ. Ito pa rin ang mga kaibigan.
Jonathan De La Cruz, siyempre kasama natin si paring Joel Laksamana, si paring Conrad Banal, ay may napakahalagang ginagawa po sa ngayon. Makakasama natin siya sa Lunes. Ulit. Ito naman ay importante yan kasi lahat tayo dapat inaalagaan natin ang ating mga katawan. Kalusugan. Kalusugan, importante yan. Lalo ngayon, gaya na yan, si paring Joel, ang siya magsasabi sa atin kung ano ang ating kahinatnan ngayong araw nito pagdating sa heat index. Ayon sa Pag-asa, di ba? Tatlong mahalagang area sa Metro Manila much will experience mas mainit na panahon. Mabigat, nagpe-predict sila na dangerous index of saan ito? 46 degrees 46 Celsius. Saan yan, parang Joel? Well, dito sa Maynila at saka sa mga palalawigang kalapit gaya ng Cavite, Pangasinan. Laguna. Nueva Ecija, Olongapo City. Umabot na po tayo sa hovering between 43 to 48. May 48 may 48. May naging 48. So kaya ingat-ingat lang po palagi yung ang binanggit na ng Department of Health at saka ng pamahalaan, lalong-lalo na yung ating mga kababayan na siyempre nagtatrabaho, nasa init ng araw at lahat, kung maaari po medyo tingnan po natin ang ating sitwasyon. Kung hindi naman kailangan na nandiyan kayo at nasa init, ay medyo tumabi-tabi po tayo. Kung tayo man po ay kailangan maglakad at lahat, kung maaari nakasombrero o kaya nakapayong. Hindi ho masama magpayong ngayon. Yan ang sinasabi natin. Hindi ho masama. Naawa ako sa mga nagko-commute dahil kailangan pala nilang pumasok. At nakikita mo, nag-aantay sila ng sakay mula sa tricycle hanggang sa jeep. Ano yan yung connectivity, ang problema. Walang iwas. Galing ka sa loob ng isang barangay. Papunta ka sa National Road, siyempre, tricycle yun. Then, dating sa National Road, maghihintay ka dyan. Bus o kaya jeep. Patagalan yun. Tapos, kung ikaw tapos na doon, connection doon, sa train naman. Kasi, kung halimbawa, galing ka sa Commonwealth o kaya doon sa Fairview o doon sa Novaliches at lahat, tatlong sakay yun. Bago kung ang trabaho mo ay nasa Makati. Kaya ang hirap po na. Talaga mahirap. Ngayon, madaling magdamit ng medyo wag yung kaya mag-absorb para bang cotton na heat o kaya huwag masyadong masikip. Kung dalawa lang ang damit ko, paano yun? Tapos magdala ng tubig na inumin na rin, dala mo na rin talaga. At saka payong at sombrero, malaking bagay yan. Kung ako itong mga kasi kailangan pumasok water concessionaires at lahat. Diyan lalo na doon sa mga may kumpulan ng ating mga kababayan naghihintay ng Pwede, no? Naghihintay kung magbigay baka naman kayo ng water dispenser doon o local governments mismo. Doon sa mga alam naman natin 'yun, hintayan. Ito, area ito, stasyon ito, sakayan at lahat. Mano ba naman maglagay kayo doon ng water dispenser? Tapos perming lagi niyong nire-replenish. Marami rin naman kayong contractual worker na 'di ba pwedeng ipadala roon at may sasakyan kayo. Hindi lang 'yun, marami kayong pera. Alam mo ba? That's a good idea. Paano ba naman maglagay na kayo doon sa mga maglagay istasyon? Water dispenser, tapos lagay kayo ng tao ron. Ito, inumin mo. Ito po. Kasi talagang it's very real the problem. Matutuwa pa tao sa inyo. Lagyan nyo ng logo nyo ng Manila Water Maynilad. Manila Water Maynilad. O lagyan nyo lagyan nyo ng Pasig, Mandalo, kung ano man ang gusto nyo. Kung ano man. Yung LGU, pwede nyo rin lagyan. Tumulong na kayo. Maliliit na bagay ba? Ano ba naman? Yun sa mga train station, yung DOTR, yung mga MRTs, naghihintayan kayo lahat doon. Siyempre, yun sa bus, yung EDSA bus lane na yan. Maano ba namang maglagay kayo doon ng lalo na sa mga all the LGUs. Yes. Sa amin, sa Paranaque, yung mga sakayan ng tricycle. Yung mga TODA, pag-usap kayo doon sa TODA. Maano ba naman yun? Meron naman, kilala nyo naman itong mga ito Meanwhile, malilit na bagay po ito pero malaking bagay para sa ating mga mananakay. Sana maganda maisip ng mga water concessionaires sa Metro Manila. Alam namin,
napapraning sila ngayon dahil today, ang meeting ng National Water Resources Board. Water Resources Board at may task force El Nino nga, yung water agency, para sila'y naninikluhod itong task force sa NWRB na panatilihin na 50 cubic meters per second yung allocation pa rin mula sa Angat Dam papunta sa MWSS. 50 million. Cubic meters per second. 50. Ang tawag doon. CBM. CMS. CMS. Gawing, kasi... Maintain. Kasi talagang... Pag yan, binawasan pinag-iisipan talaga ng MWRB na gawing 49 o kaya worse, 48. So 2 cubic meters per second, ang laking bagay nun. Pag naging 48 cubic meters per second. Ramdam ka agad yun, sir. Kunwari, gawin nila ngayon yan this weekend. Monday, ang daming nagsisisigawan sa YouTube niyan, sa TV, sa online, sa ano. Kasi malapit ng pumila. Oo, kasi ang dami, ibig sabihin, mahihirapan talaga yung dalawang concessionaires, yung Manila Water, Maynilad, dalin yung tubig sa, lalo na dito sa ibang parte. Ibang parte ng concession nila. Right. Doon sa kuryente, meron silang uninterrupted load, yung mga malalaki, pwedeng generator. Ito wala. Tubig, wala. Pump? Malaking pump, hindi pwede. So, that's the problem. Joel, pag yan nagkaroon ng interruption, ang hirap ulit that's another thing. Pagka tinanggalin mo ng tubig ang tubo, ang linya, ang hirap ibalik. Kasi magbibuild ka na naman ng pressure. So, kaya takot na takot yung dalawang concessionaires dyan. At alam nila sila yung mamumura pati. Tsaka yun na nga, yung, di ba, lagi mo binabatikos yung kanilang solusyon na magdadala kami ng tanker, hindi solusyon yun. Hindi solusyon yun. In fact, bagkos lalong nagkaka-riot pag gano'n. Yung magkakaproblema. Tanker, dadalhin mo yung iba doon, sa subdivision. Ay, naku, paring Joel, naranasan na natin yan nung kopong-kopong pa. Naranasan na natin yun. Doon mismo, yung mga kababayan natin na iba, mga pasaway naman, doon naliligo. Oo, diba? naliligo. Dadalhin mo yung tanker, maliligo na siya doon. Dapat yun, binabantayan ng mga LGU, barangay, at even homeowner association. By the way, may isa ritong subaybay. Medyo minsan ko lang gamitin tong word na to kasi binabatikos niya ako, ba't daw banggit ko sa LGU, sa community level, sa homeowner association. Yun lang daw ba alam ko. Tarabayin ko na yung word para sa'yo. Tanga. Alam mo, doon ang gagaling lahat ng suliranin natin, dapat sa community. Down. Yun ang ayusin natin. Hindi yung panayang banat natin sa presidente, vice president, first lady. Kasi yun daw ang gusto niyang pag-usapan natin. Ulol ang problema natin. Ulol, tanga ka na nga, ulol ka pa. Yung ang problema natin, nasa pamayanan, kung saan tayo nakatira. Dapat yun ang ayusin natin. Huwag magdilig ng mga halaman, kotse, huwag linisin. Yung mga ganun ba, magtipid ng tubig, dun manggagaling lahat sa atin. Yung basura, ayusin natin, di ba? Huwag ko natin iasa lahat sa gobyerno. Lalo na sa national government. Kasi national government... Naghahanap ng marites kasi ito eh. So, national government, policies, and then yung mga pondo, pero in the end... At the end of the day, nasaan man tayo? Nasa atin pamilya, individual, komunidad, local government. Yan na. Yan ang chain yan Yan ang mangyayari. Kung hindi natin tinutulungan ang sarili natin, natin tinatawag pansin yung ating nasa mga homeowners association, sa mga barangay, sa LGU, sino pang action? Dahil yun naman pag binigay mo naman pansin sa kanila, yung mga hindi ganong kakapal ng buka, sumusunod. Malay mo nga, mangyari yung water dispenser na yan bukas o mamaya kasi kailangan kailangan talaga. Unang-una, mandato po nila yan. At sila naman po yung mga tao rin naman kagaya natin. Naiintindihan din naman nila yan. Hindi karamihan sa kanila ay nakakaintindihan. Karamihan sila nais tumulong. Ngayon, huwag ko natin silang bigyan ng pagkakataon na sila ay magiging tengang kawali, hindi. O yung manahimik na lang sila doon, nagtitiktok na lang sila sa kanilang mga bahay, mansyon. Hindi, lumabas. Tingnan nyo ano problema ng mga taong bayan sa paligid nyo, sa mga constituents nyo, di ba? Importante po. Saka sa totoo lang, matatandaan ng tao yan
Napakaliit na bagay. Napakaliit na bagay pati. Alam mo naman kung saan lagyan ng tolda. Ang dami nilang mga tolda, by the way, na yun na nakapaskil ang mga pagmumukha nila sa sa barangay at water concessionaire. Ilagay nyo dun sa mga waiting station ng tricycle. At water concessionaire sa local government, pwede kayong magsama. Pwede na kayong magganon doon, magsama na kayo doon. Total, kagaya ngayon, itong katatapos lang. Di ba, merong tayong Holy Week. Meron lakbay eh. Lakbay, tumulong sa paglalakbay. Yan din naman yun eh. Isa ngayon, araw-araw, ano ba naman yun? Water dispenser, ano ba naman yung... ilan ba naman right now, kailangan natin mga solusyon na madaling gampanan, di ba? Yung low-lying fruit. Hindi yung hihintay mo magkakaroon ng study. Hindi ba kaya? Study, monitor. Wala yun. Hindi makatotohanan yun. Lalong-lalo na sa ating mga kababayan na sa ngayon ay siyempre dinadanas sa lahat itong mga ganitong mga problema. Kaya tulungan ho tayo. Tulungan ho tayo. Kaya lang tayo sa Karambola, naghahanap tayo mga solusyon na madaling magampanan. Hindi naman lahat ng balita ay tungkol sa national, sa presidente, sa vice president, sa lady, hindi lahat ng balita yun. Okay, ito, merong gusto daw, pag-usapan nyo sa Alitagtag, Batangas. Kung meron, pag-usapan na natin. Kung may bagong balita, pag-uusapan natin. Wala na hong bagong sabi tayo doon. Gugulpihin pa ba natin lalo yung mga PNP doon? Ayun ginagawa nila yung kanila. Natin kung ano pa yung latest na kasama dito sa narrative. Kasi ganito na ho nangyari, pa iba-iba na nga eh. Kaya ayaw ho namin pag-usapan dahil lalo kayo sinisi na nga ng PNP yung media. Dahil yung media daw, tinatanong sila. Yung media naman, nape-pressure sa inyo dahil naghahanap kayo ng marites. Ito na nga ho. Para hindi, kasi ganito ang mangyayari dyan. Magkakaroon ngayon ng mga dudahan lahat. Ayaw natin nung ganon. Kasi, pa-iba-iba na nga istorya eh. Tapos ngayon, sasama pa tayo na makikisaw-saw tayo sa pa-iba-ibang story. Tayo naman, wala naman tayong hawak na impormasyon maliban dun sa nandiyan na. At saka yung mga nakukuha natin impormasyon na tumutugma dun sa mga lumalabas na halimbawa, dito na lang dito sa Alitagtag. Ito po ang mga impormasyon sa ngayon. Ang unang impormasyon ay mayroong nasabat sa checkpoint sa Alitagtag na isang photon na van. Yan, unang impormasyon yon. Yan ang lumabas. Kaya nagmadali, tinignan, nakita na meron palang laman na mga shabu. Yan. Nung umpisa, ang estimate ay 2 tons. Siyempre, nung isa-isang pinipira-piraso na na yun, kasi hindi naman madaling likumin yun at lahat. At titignan mo, ano ba talagang weight nito? Umabot na 1.4 tas na lang. Siyempre yun, duda na kagad maraming tao doon. Nagkadudahan na kagad. Doon pa lang sa photo, nagkadudahan na eh. Tapos yung driver, hindi nila mahanap-hanap. Di duda na naman. Saka yung pating hindi ko alam kung anong calculator o telepono ginagamit ng mga na doon sa checkpoint. Kaagad-agad 13.3 billion ang estima nila based on kung street sales siguro. Mga estimate. Ang problema hindi nagdi-deflate yan hindi umaandar yung ganyang figure depende sa sa demand sa market. Na yun, yan ang sinasabi ho natin. Tapos nagkaroon na hindi nakuha yung driver o hindi nahahanap o hindi nagsasalita o hindi nila pinapakita. Tapos hinanap din na pinuntahan yung bahay daw na kung saan dinala muna yung mga shabu. At yun daw yung kapitan ng yate. Ang dami na eh. Huwag na ho tayo ang dami na yun. Kulong na nga eh. Look, I'm giving the police, the PNP, the benefit of the doubt. For all you know, yung driver kasama, nasa kanila na. Hindi lang yung mga, siyempre, dahil ginagamit mo ngayon yung para matuntun, di ba? Saka para hindi kayo makagulo. Yung mga hindi, kasi ang gusto nitong mga nagmarites talaga ano ba yan? Pinahuli ba talaga yan? Na tip of the iceberg yan, pinadaan yung mas malaking shipment. Hindi na natin alam yan. Ano na yun? Para kay Direk Eric Mati na yun. Bayaan nyo na siya. Speculation na yun. Hindi na atin yun. Basta sinasabi lang ho natin, ang hinihingi natin ngayon sa PNP at saka sa mga kinaukulan ay kung maaari, linisin po ninyo muna yung istorya bago kayo maglabas ulit. Kasi pag naglabas ulit kayo, ito na naman tayo. Di ba? Yun lang naman yun.
para maging maliwanag po sa taong bayan at maging kapanipaniwala yung pinag-uusapan natin. Kasi ang dami nang lumabas eh. Hindi na ho tayo sasama doon kasi ang pinag-uusapan nga ho natin yung realidad underground ngayon na apektado marami nating kababayan. Unang-una nga yung tungkol sa heat index. Pangalawa yung tungkol sa mga tubig. Yeah, tubig. Yung power din, bro. Power. Pag-usapan na rin lang natin. Ako, natatakot ako dyan. Dahil, for example, kahapon, umuwi ako na maaga after karambola. Buong araw na ako nasa bahay. In between the air conditioner at the electric fan, hindi ka naapektuhan ng intermittent. Wala. Intermittent, biglang wala. Hindi pa naman. Wala pa sa Parañaque. Yun ang kinakatakot ko na gusto ko sanang hopefully, kasi yung sinasabi hanggang Mayo pa daw itong constant power supply alerts. How much strain can this the system take, 'di ba? Yung ating yung mga plantang aging na yan. Ito nga, pati siyempre pag may mga obviously nagtitrip. Nagsalita si Senator Win Gatchalian, gusto daw niyang patawag sa Senado ngayon dahil itong ating mga power producers, DOE, kasi nadidismaya daw siya sa mga sagot na nag-trip kasi wala kayong karapatan mag-trip. Alam naman natin hindi ito naman, it doesn't work that way, di ba? Wala kayong karapatan mapalya. Paulit-ulit ho natin sinasabi. Paano bang workout dyan? Expected ho natin na talagang magkakaroon tayo ng ganitong mga problema. At lalo pang pinatindi ngayon, dahil nga dito sa matinding init. Talaga hong ganyan. Unang-una nga, di ba, matagal na natin sinasabi parang Joel, ang pangangailangan natin ay lumalago. Power. Lumalago yan, lumalaki. Nung bagong pasok si dating Presidente Duterte, ang estimated na kung gusto natin ma-maintain yung ating growth, at 6%, 5%, 7%, ang estimated na requirement pagdating sa power nationwide was 12,500 megawatts. Ilan ba naman ang naitayo natin? Di 2,000 lang. Kulang na kulang talaga. Tapos, itong mga existing na planta natin, talagang matatanda. Matatanda na, luma na. Kumbaga sa sasakyan nyo, ito yung 19, model? Forgotten. 19 forgotten model. Kahit anong maintain mo yan, may bumibigay-bigay yan. Maski na pinakamagaling ka. Na mekaniko. Whatever. Talaga hong ganyan yan. At tapos, hindi mo maasahan, meron sila siyempre annual maintenance program. Meron silang ganyan. Pero hindi mo, gagaya ngayon, asahan ba natin ng 48 degrees? Wala naman. Parang sasakyan natin, pag gumili kayo, di ba, every 10,000 kilometers. May ganun din sila. Nga lang talagang bumibigay na to. Tapos, sobrang init. Ngayon, natutuyo yung pinagkukunan ng tubig. Siyempre, bombahin mo yung Di ba? Hindi mo, imbes na meron kang period na papahingahin mo muna ng konti, hindi masyadong bomba. Di siyempre, yun Di ba? Problema yun. Tapos, sa dami ng mga na itatayo ngayon, ng mga activities, etc. at lahat, ang dami nangangailangan ng kuryente. Yun ang sitwasyon dyan. Kaya nga, di ba parang Joel, yung mga mall owners mismo, yung mga may-ari ng mga establishmentong ganyan, hindi na sila makahinga. Sabi nila, wag naman ninyong iasa sa amin lahat na gagamitin yung aming uninterrupted power supply. Kasi ito walang iwas kahit na mag-uwian tayo sa bahay. Turn on, bubuksan mo mga electric fan, lagay mo na. Electric fan lahat, sabihin natin, hindi lang aircon. Maghubad ka doon. Maghubad ka. Yung peak demand, lalong tumataas, di ba? Talagang hindi na nga, sinasabi ng DOE, until the middle of May pa. Matagal-tagal pa. Nasa Abril, lang tayo, 20. Ganito po, ang ating pinakamalaking pa rin natin ngayon ay yung mga coal-fired. Yan ang base pa rin natin. Yung geothermal, meron din yan, pero hindi pa rin yan. Pinakamarami pa rin natin na base load. Yun talagang 24/7 nakaandar yan. Mga coal-fired lahat yan. Ngayon, yung inaasahan sana natin ng mga sinasabi natin renewables. Matagal pa po yan. Solar, lahat, etc. Hindi pa nga, pati yung wind. Katatapos lang kung pag-invest ni Sumo. Nabanggit mo na naman Kaya invest lang niya doon sa alt energy ni Vince Perez hindi pa mangyayari yun. Pagkatapos, ito namang inasahan natin dito na floating solar
dito sa Laguna, Dibay. Hanggang ngayon hindi pa nasisimulan. Hindi ho na umaandar yan. Hindi 2,000 megawatts yan. Yun yung pangako natin. Remember, even if magawa yung mga yan, yung kanilang megawatt, combined megawatt, maliit pa rin kumpara sa pangangailangan natin o yung nabibigay ng coal-fired, di ba? Hindi. At saka i-connect mo pa sa grid. Alam nyo, marami pa pong maganda yan. Yan ay para sa ating mga anak at mga apo. Pero right now, yung pangangailangan natin, problema. April 26, 2024, ayan po. Ito po ang sitwasyon natin ngayon. Bukas, ganyan din ulit. Sapagkat, hindi ho tayo, basta bukas, bilhin mo dyan sa eskaparate, ito na. No. Hindi ho ganon. Hindi ho ganon ng planta. Kailan tatayuan mo pa yan, lahat, etc. It takes at least a year, yung mga pinakamabilis na yun. Yung sinasabi nila maglalagay ka ng solar panel sa bubungan mo. Yun nga ho, matagal na natin sinasabi. Meron ba tayong incentive? Meron ba tayong gawain? Meron ba tayong manlang push, movement? Sabihin natin, magmula ngayon, pag kayo ay ganito, dapat maglagay kayo 50% solar. Lagyan nyo yung ninyo, yung bubungan ninyo or whatever it is. Kasi solar has been here for matagal na eh. Ngayon, ilan na yung ganon? At ilang komunidad ang ating nilikom para dyan? At saan natin ilalagay? Paano po ba yung sistema na yun? Magkano po ba ito? Yung ganong klase. Yung bang tayo na mga buildings o kaya bahay at lahat, inubligan na ba natin itong mga ito? Kasi sila pwedeng paglagyan kaagad ng solar eh. Sapagkat bagong tayo sila. Yung mga nakatayo na, ang hirap mong gawa ng paraan yun kasi ano mo pa yun? Ayusin. Kadalasan yung gagawa ka pa lang ng building o ng bahay, tsaka mo sisimulan. Diyan mo. Marami ngayon. Local governments, nagbibigay kayo ng building permit. Yan ba sinabi na ninyo, energy tayo energy savings tayo. Itong requirement natin. Hindi ka pwede magtayo ng ganitong klaseng building pag hindi ka nagtayo ng ganito. Meron ba tayong ganon? Meron ba ganong policy? Inayos na ba ng DOE yan? At yan ba ibinigay na ba natin sa mga building officials? Yan ang mga pag-uusapan natin. Sana. Yun ang sinasabi. Ngayon, baka pagkatapos na naman itong problema natin, by May 15, May 16, wala na naman tayong pag-uusapan. Ito na naman tayo, nakakampante na naman tayo. Darating ulit yan. Yan ang sinasabi natin. Yun, di ba palagi mong sinasabi, parang Joel, the follow-through and the consistency of all of these things na ginagawa. Nauna, press release muna kasi. Hindi na... ito ang aming pag-aaralan natin to. We will create a study group kung paano yan gagawin. Nung ano pa ho yun 3 years ago, 4 years ago yun na... Palagi natin sinasabi. Yun nga, sinasabi natin. Palagi na dust off lang nila yung PR na yun. Sige, i-rewrite mo lang to. Yan na uli! Ano tayo? Ang gawin natin na may solar tayo, very good. Very good yung solar na yan. No argument din. May iba't ibang mga gawain yan. Meron solar farm, meron solar para sa mga buildings, may solar para sa mga maliliit na bahay, lahat, etc. Yan ba ay pinaglikom na natin yan? Inayos na ba natin yan? At yan ba ay makatotohanan na sinabi natin, gawin na natin to. Pero sasagutin ka ng ilang tao natin sa pamahalaan, mga high officials. We instituted the FIT program, the feed-in tariff to incentivize investors in this technology, in this industry. Ito nga yung tanong ngayon. Ilang megawatts yun na ayos natin na binigyan natin ng FIT? Yung FIT feed-in tariff, pandagdag sa bayad natin yun. Sa totoo lang. Tayo rin ang babalikat nun. Ngayon, ilang tayo rin na magbabayad doon sa totoo lang. Consumers din magbabayad doon. Ngayon, ang tanong doon, parang yung ngayon gusto ko malaman sana doon sa mga binigyan na natin na mga feed-in tariff para sa power plants. Ilan ang naitayo na doon, number 1, at number 2, ilan ang kontribusyon nila sa pangangailangan natin? Ini-study pa rin. In fact, na-discontinue, di ba? Discontinue. Meron nga request ngayon, buhayin. Buhayin ulit. Okay. Lalong problema sa ating mga kababayan saka sa ating lahat yan. Ang oras po natin, 9:01 ng umaga dito sa ating programang Karambola sa DWIZ. Karambola sa DWIZ.